ipanalangin mo kami. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Sa araw pong ito ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Ina sa isa sa kanyang mga titulo bilang ina ng simbahan. Pagkatapos ng Pentecostes, ibinigay sa ating mahal na ina ang pagiging ina ng simbahan sapagkat ang kanyang anak na si Jesus ang siyang natatanging tagapagtatag ng ating simbahan. At ganun din katulad ng mga pagdarusa at mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, naging matuwid at naging tunay ang paniniwala at pananampalataya ng mahal na ina sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng mga bagay na pangangailangan natin. Kaya naman sa banal na misang ito, idulog natin sa Diyos ang ating mga intensyon, mga kahilingan na naayon sa kagustuhan na may pagkaloob ng Diyos sa atin. At ganun din, ipanalangin natin ang mga intensyon at panalangin na ipinagkatiwala ng iba para sa banal na misang ito. Mga kapatid, aminan natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusog at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng punong tinawag siya ng Panginoon at tinanong, nasang ka roon? Natakot po ako nang marinig kong kayo ay nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos, bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo naman ginawa iyon? Tanong naman ng Diyos sa babae, mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain. Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, sa inyong ginawa may parusang dapat, na tanging ikaw lamang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhiniyay laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi nababaram sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babaeng nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli sa magandang tanghali po sa kanilang lahat at welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa lahat na narito ngayon, kahit mainit ang panahon, ay alam ko na ang marami sa atin ay may mga kahiling at mga petisyon na hinihingi sa Diyos. At sa pamamagitan ng ating pagdalo sa banal na misa, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pasalamatan din ang Diyos sapagkat itong misa na ito ay mismong pasasalamat natin sa Diyos. At katuwang din at tugon din para sa ating mga hinihiling at mga ninanais na mangyari sa ating mga buhay. At batid naman natin na kung ito ay ayon sa ating mga kabutihan at igagagaling, ay ipagkakaloob ng Diyos. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa, mawawalan ng pananalig at pananampalataya sapagkat ang Diyos ay totoo na ibinibigay ang anuman nating hilingin kung ito ay siyang makakabuti sa atin. Hindi tayo pwedeng manalangin at magdasal para sa kasamaan ng ating kapwa o magdudulot ito ng hindi maganda o mabuti para sa kanila sapagkat hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay magkakaloob kung saan tayo magiging mabuti at maayos at magiging matuwid dahil sa mga ipagkakaloob niyang pagpapalat biyaya. Kaya kahapon ng linggo ay ang kapiyastahan o kadakilaan ng kapiyastahan ng Pentecostes kung saan bumaba ang dilang apoy sa mga alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung saan sila'y nagkaroon ng kakayahan na magsalita ng iba't ibang wika upang sa ganoon ay may pahayag ang mga salita ng Diyos. At ngayon, sa araw na ito, Lunes, ipinagdiriwang naman natin ang araw ni Maria. Ang araw ni Maria
na isa sa mga titulo na ipinagkaloob sa kanya, ang ina ng simbahan. Bakit kaya ibinigay kay Maria ang titulong ito? Yung pong natatanging presensya ng ating mahal na Birheng Maria ay napakahalaga sa pagsisilang ng ating minamahal na inang simbahan. At narinig po natin sa ating mga pagbasa na ang Birheng Maria ay kasama ng mga alagad na naghihintay sa paanan ng ating Panginoong Hesus, sa paanan ng krus, na naghihintay sa ipinangako ng Diyos na Espiritu Santo. Kung tutuusin po ay 9 na araw ang kanilang ginawang paghihintay. At naroon si Maria noong ipagkaloob ni Jesus para sa lahat ng mga Kristiyano na nandoon na sumasaksi sa paanan ng krus upang sa gano'y maging ina natin siya o maging ina nating lahat. Ang kalakasan ng loob ng mga alagad, yung tibay ng kanilang pananalig sa mga oras na iyon, ay siyang nagpanatili para sa kanila upang hintayin yung pangakong matupad ng kanyang anak na may pagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Mga kapatid, ang presensya po ng mahal na Birheng Maria mula noon hanggang sa mga panahong ito ay masasabi nating paghihintay natin sa buhay, pagharap sa mga pagsubok at suliranin. Ito din yung nagpapatatag sa ating lahat ng ating pananalig, ng ating pananampalataya at paniniwala kay Jesus. Ang ating mahal na Birheng Maria po, kung tutuusin, ay nag-aakay lamang patungo sa tinatawag nating mga tuwid na daan. Sapagkat nauna na niyang pinagdaanan ang lahat ng ito, ang lahat ng mga pagsubok na maaari niyang maranasan upang makamit ang titulong ipinagkakaloob sa kanya bilang ina ng simbahan. Siya lang naman ang tanging ina na tinatawag nating Mesiyas, ang ating tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Dahil kung hindi kay Maria, kung hindi ipinagkaloob sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabalita ng anghel, wala tayong pinagdiriwang ngayon sa mga oras na ito. Wala tayong tinatawag na Eukaristiya sapagkat ang pag-oo ni ng mahal na Birheng Maria ay kaganapan para sa ating lahat. Ang pag-oo ni Maria kahit sa kabataan ng kanyang edad, sapagkat noong mga panahong iyon, sinasabi, si Maria ay nasa 12 o 14 anyos pa lamang nung siya ay naglihi, nung siya ay magdalang tao. Ay ngayon sa mga panahong ito, kapag ganun ang mga edad, iba na ang iisipin ng mga malilikot at malisyosong isip ng mga tao. Pero noon sa panahon ni Maria, isa siyang dalaga, walang nobyo, walang boyfriend, pero tinanggap niya ang kagustuhan ng Diyos. At yun nga, ay siya ay maglihi, lalang na Espiritu Santo. Tinanggap niya ang pagiging isang ina ni Kristo. Sapagkat napakalaki na magiging papel ng kanyang magiging anak sa kaganapan ng ating pagiging simbahan, sa kaganapan ng ating pagiging Kristiyano. At ganoon ang hamon na pinagdaraanan ni Maria. Hindi lamang yan, sapagkat ibinigay din sa kanya ang isang tao na maaari niya maging katuwang habang nagdadalang tao. At ito'y isang malaking pagsubok kay Maria, sapagkat hindi niya kilala si Jose. Si Jose na magiging kabiyak niya, na nung malamang buntis at nagdadalang tao si Maria, ay lihim na gustong idiborsyo, iwan. Subalit, ang kagustuhan ng Diyos ay hindi maaaring mapigil.
Kaya nagpatuloy pa rin si Jose at tinanggap ang isang malaking responsibilidad na maging ama ni Jesus. Si Maria'y dumanas ng napakaraming pagsubok sa buhay. Tinanggap niya ang lahat ng ito ng buong kapakumbabaan. Tinanggap ni Maria ang lahat ng hamon ng buhay, ang maaaring sabihin o ichismis ng kapwa niya noong mga panahong iyon. Pero binaliwala ang lahat. Hindi nakinig si Maria sa kung ano ang sasabihin ng marami sa kanya. Bagkus ipinagpatuloy ang pagiging ina ni Jesus. Si Jesus na nagtatag ng ating pananampalataya. Si Jesus na nagtatag ng unang simbahan na siya nating ipinagdiriwang o ipinagdiwang kahapon. Pagbaba ng Banal na Espiritu, kasabay din ang pagkakatatag ng ating simbahan. Kaya kahapon, nagdiwang tayong lahat sa 1,991 years ng ating simbahan. Kaya birthday po nating lahat kahapon para sa kabatiran ng marami sa atin. At ngayon nga, after ng Pentecost Sunday, Monday, ay para kay Maria, ang ina ng simbahan, ang ina ni Jesus. Sa mga oras na ito, mga kapatid, narito pa rin ang mahal na Birheng Maria, tulad noong kasama ng mga alagad, upang tayo'y pagsamasamahin, upang tayo'y pagbuklod-buklurin, upang tayo ay manalig kay Jesus sa gitna ng mga walang katiyakang mangyayari sa ating mga buhay. Alam nyo, aminin man natin o hindi, mga kapatid, madali pa rin sa atin ang maging mainipin sa mga pangako ni Jesus. Gusto natin lagi sa ating mga panalangin, sa ating mga idinudulog, ay instant. Para bagang lahat ng bagay, gusto na nating makuha ng mabilisan. Hindi ba marami sa ating mga tahanan, sa ating mga kasangkapan, ang gayoy isang pindot na lang? May mga remote control. At kahit sa mga pagkain, kapag may naibigan tayo at mayroon tayong pambili, isang tawag na lang sa Foodpanda o di kay mag-Grab para sumakay o saan pumunta. Hindi pa napakadali na ng buhay ngayon. At ang malimit sa atin, mainipin pa rin. Mainipin kapag may gustong gawin at hilingin sa Diyos. Ang gusto'y ura-urada, may pagkaloob kaagad ang mga dinadasal at hinihingi. Alam nyo, ilan ba sa atin ang may ugaling magtampo at maghinanakit sa Diyos kapag hindi na naibibigay at may pagkakaloob kaagad ang mga hinihiling? Minsan nakakalimutan na rin tanungin ang mga sarili, gaano ba ako katapat sa Diyos? Gaano ba ako nagbibigay ng oras at panahon sa aking pagdarasal sa Diyos? Hindi ba minsan nagkukulang na rin tayo ng ating oras para makipagtagpo sa Kanya? Pagkatapos kapag tayo humihingi, humihiling, nagdarasal sa Kanya, ang gusto ng marami sa atin nagmamadali. Gusto kaagad ay mayroong ibibigay sa atin si Lord. Ay shame on you. Mahiya ka naman. Hayaan nating ang oras at panahon na ipagkaloob ng Diyos ang siyang oras din na may pagkaloob yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Marami sa atin ang kulang na kulang ang tiwala sa plano at kalooban ng Diyos. Kaya ibinigay sa atin ang ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, ang ina ni Jesus, ang siyang natatanging ina, nang sa ganoon, maging sandalan natin kapag tayo'y nawawala na ng lakas sa ating mga pananampalataya sa Diyos. Sa tuwi-tuwi na, dapat bitbit natin yung pangako ni Jesus sa atin.
at kasabay yung paniniwalang matutupad niya ito gaano man katagal ang ating hinihintay sa Kanya. Tulad ni Maria, ang paniniwala sa Diyos ang siyang magdadala na isang bunga na di inaasahan. Kaya sa araw na ito, sa ating pong paggunita sa mahal na Birheng Maria na ina ng simbahan, hilingin po natin sa Inang Maria na magkaroon tayo ng pananampalatayang tulad ng sa Kanya. Isang karunungang nagmula sa Espiritu na makahulugan at madaling maunawaan ang mga pangako ng Diyos na siyang magdadala sa atin ng kasagadaan sa lahat ng bagay. Kailanman, hindi tayo bibiguin ng Diyos, lalo na sa gabay at tulong ng Inang Maria. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Puri ka, Diyos, sa malamig sa liputan sa iwanan na ito ang aking iaalay mula sa lugar kung wala ang paggawa tinapay nito Sumasambat ng nagbibigay ng sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi kaloobang lalong nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo na manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mga banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang sposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang araw mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para
masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ, keep me safe for eternal life. Kung ito'y aming paglalayan, inabot ng pagkabagabag, nawa'y mabanagan ka, hinirang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat narin ka. Niunos ng pigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang inigiling. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita. Huwag mapantungan, pinakamimiting ka, Maria. Maria sa puso ninuman,
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya. Magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sa darating pang Huwebes ay ika-23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-5, sa darating na May 25 ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May misa, triduo at healing liturgy sa ika-5 ng hapon ng May 22, 23 at 24. Ang misa konselebrada sa May 25 ay sa ganap na ika-9 ng umaga na susundan na liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala ng biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po at mag-iingat kayo sa inyong mga pag-uwi sa inyong mga tahanan. Pagbalik sa tahanan at maraming salamat po sa pagbisita muli sa dambana ni Padre Pio. Salamat po. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay.